Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanya. 35 anyos at kasalukuyang ninirahan dito sa Guimaras kasama ang aking asawa na si Baldwin at ang dalawa naming anak na kapwa babae. Sakto lang po ang aming pamumuhay at sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami kahit papano. Kontento na po kami sa biyaya na aming natatanggap sa araw-araw at hindi naghahangad ng labis. Galing po ako sa mahirap na pamilya, kaya sanay po ako sa hirap. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa tunay na buhay. Karanasan po namin ito ng aking ina na itago na lang natin sa pangalang Nanay Lolita. Nangyari po ang karanasan naming ito isang dekada na ang nakakalipas nung magtungo kami sa isang liblib na baryo sa Guimaras, kung saan doon nanananahan ang kapatid ng aking ina na si Tia Agnes sa isang lumang bahay. Dito sa lumang bahay na ito namin naranasan ang isang kakilakilabot na karanasan. Ngunit sa bandang huli, naging maganda naman ang kinalabasan kung saan dito ko nakilala ang ama ng aking mga anak. Taong 2003 sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako ng 15. Mula Iloilo ay nagbiyahe pa kami ng aking ina patungong Guimaras upang takasan ang salbahe kong ama na isang lasinggero at sugarola. Palagi kami nitong sinasaktan kapag walang pantoma at palagi mainit ang ulo. At pag natalo sa laro, napakabatugan nito at umaasa lamang sa kinikita ng aking ina sa pagtitinda ng mga lutong bahay. Nasa tapat lang ng aming tahanan nakalatag ang aming mga panindang ulam. Simulat sa pula, mula noong magkaisip ako, ay nasaksihan ko kung papaano saktan ni ama si nanay. Sampal, sabunot at tadyak, yun palagi ang inaabot nito sa walang kwenta kong ama. Kahit musmus pa lamang ako noon ay palagi akong nakakaranas ng kalupitan sa kamay ni ama. Kahit anong bagay na madampot nito ay ihahampas sa akin. Minsan ako nitong binato ng bangko dahilan upang makatamo ako ng pilay. Minsan pag sobrang buryo ng utak nito ay tinatakot kaming mag-ina na papatayin niya umano. At madalas din kami nitong tinututukan ng patalima habang pinagmumura kaming mag-ina. "Hay Lolita, bakit hindi mo hiwalayan yung asawa mo? Bakit napakamartir mo sa kanya? Kawawa naman kayo mag-ina, palagi na lang kayong sinasaktan. Kung ako sayo, iwan mo na yung walang kwenta mong asawa. Magpakalayo-layo kayo mag-ina, baka sakaling tumino pa yung batugan mong asawa." Saad ng isa naming kapitbahay na si Manang Lorna sa aking ina matapos nitong bumili ng ulam. "Tama ang mga sinabi mo, Maring Lorna. Ewan ko ba dyan kay Lolita bakit nagtitiis sa kanyang asawa? Tignan mo nga ang sarili mo, Lolita. Nagmumukha ka ng matanda sa pagkukonsumi mo dyan sa tamad mong asawa. Halos kayod kalabaw ka. Yan ang ginagawa mo habang asawa mo naman nandun sa laklakan. Kung ako sayo, lalayasan ko talaga yung pabigat sa buhay mo. Kawawa tuloy kayo ni Sanya. Imbis na mag-aral, heto nagtitinda. Bugbog pa sa mga gawaing bahay. Naawa tuloy ako sa inaanak ko." Sambit naman noon ni Manang Rowena. Ang mabait kong ninang, ang dalawang babaeng ito ang madalas na nakakausap ng aking ina. Halos ang tinutubo ni nanay sa pagtitinda ng mga sarit-saring ulam ay napupunta lang sa mga bisyo ng aking ama. Minsan nga, iniiwasan na ito ng ibang tumador. Madalas kasi ito nga makitumbok kahit wala namang ambag sa inuman. Mahilig pa sa pulutan, kahit sa bahay, pasugalan, palagi nadadawit ito sa gulo. Ang galit nito ay sa amin binubuntong na mag-ina. "Nay, bakit ayaw po magtrabaho ni tatay? Bakit inahayaan mo lang siya na saktan tayo? Pati tuloy pag-aaral ko naapektuhan. Kahit na dalaga na po ako, palagi pa rin niya akong pinapalo. Hindi na po ako bata para itrato niya ng ganito. Tama po si Manang Lorna at Ninang Rowena. Bakit hindi na lang tayo umalis ng bahay? Layasan po natin si tatay. Natatakot na po ako sa kanya eh." Wika ko sa aking ina nung makaalis ang dalawang babae. "Saan naman tayo pupunta, anak? Wala naman tayo ritong kamag-anak. Hindi naman tayo pwede makituloy sa mga kapatid na babae ng tatay mo. Titiisin na lang natin ang ugali niya. Malay mo balang araw magbago siya."
Tugon naman ni ina. Alam ko na po, inay. Doon na lang po tayo makitira kina Tia Agnes. Sigurado po ako na hindi niya tayo roon masusundan. Sabi mo po sa akin dati, malaki ang bahay ng asawa ng ate mo. Saad ko muli kay Nanay Lolita. Sanya anak, masyadong malayo kung doon tayo maninirahan. Isa pa't wala na akong balita sa Tia Agnes mo. Halos ilang taon na rin itong walang paramdam. Hindi na nga siya nagagawi dito. Ewan ko ba kung bakit. Huling kita namin noon, maliit ka pa. Hindi ko nga alam kung saan banda sila sa Gimaras. Sagot naman ito sa akin na. Si Tia Agnes ang nag-iisang kapatid ni Nanay Lolita. Mas matanda ito sa kanya ng ilang taon na. Magkapatid lang po sila ni Ama at magkaiba ang kanilang nanay. 7 taong gulang pa lamang ako noong pumanaw ang aking lolo at lola. Magkasunod lang ang mga itong namatay, kaya lumaki ako sa kalinga ng aking ina. Pagkalinga na puno-puno ng pagmamahal. Tangi si Nanay Lolita lamang ang nagmamalasakit sa akin. Inaruga ako nito hanggang sa aking paglaki. Samantalang hindi ko man lang maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Puro pasakit at hinagpis lang ang dinadanas ko dito. Isang gabi habang nagpapahinga kami ni Nanay Lolita sa munti naming sala at magilo na nakikinig ng radyo, ay pasuray-suray na umuwi ang aking ama. Langong-lango ito sa alak at walang suot pang itaas. Tumungo ito sa kusina at padabog na binungkal ang kaldero at kaserola. Halos mamatay kami sa gulat nung itapon nito ang mga takip sa sahig. Putragis, tuyo na naman. Ba't yan palagi ang ulam? Kung hindi tuyo, bagoong. Hoy Lolita, ito bang papakain mo sa akin? Hindi ka man lang nagtabi ng masarap na pagkain. Tapos yung kanin lata pa. Daig pa nito yung lugaw. Nakakabwisit talaga kayo mag-ina. Mga wala kayong kwenta. Nanggagalaiting wika ni Ama. Pinagmumura pa kami nito. Hindi pa ito nakontento na itapon ang mga takip. Halos basagin pa nito ang mga baso at pinggana. Uuwi ka ng lasing tapos magwawala ka. Ang kapal naman ng mukha mo magreklamo. Naghahanap ka pa talaga ng masarap na ulam. Kung gusto mo makakain ng masarap, magtrabaho ka. Hindi yung puro ka reklamo. Wala ka naman itutulong sa amin ni inay. Pabulyaw na tugon ko naman dito. Hindi kasi noon makaimik ang aking ina, kaya ako na lang ang nagsalita. Nawala na ang paggalang ko sa kanya bilang isang anak. Aba, leche kang bata ka. Kailan ka pa natutong kalabanin ako ha? Hoy Sanya, anak lang kita. Gusto mo bang masaktan? Pamamahay ko ito, kaya ako ang masusunod. Pareho lang kayo ng nanay mo, mga walang silbi. Ikaw ang walang silbi sa bahay na to. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Subukan mo lang akong saktan at hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Hindi na ako bata na iiyak-iyak lamang tuwing sinasaktan mo. Kung kaya kang tiisin ni inay, pues hindi ako. Kayang-kaya na kitang labanan. Sanya, tumigil ka na. Lasing ang tatay mo. Kahit ganyan ang ama mo, igalang mo pa rin siya. Kaya tama na. Manahimik ka na. Ako nang nakikiusap sa'yo, Sanya, anak. Inay, hanggang kailan ka ba magpapakamarte sa lalaking yan? Araw-araw na lang palaging ganito ang nangyayari. Wala naman siyang naitutulong sa atin. Puro pasarap lang ang ginagawa niya. Ni hindi nga niya nagagawang magpakaama sa akin eh. Kaya paano ko siya ituturing na isang ama? Wala naman siyang kwentang tao. Pabigat lang siya sa buhay natin, Nay. Hindi ka ba naawa sa akin? Imbis na ballpen at papel ang hawak ko, heto ako ngayon, tumatanggap ng mga labahin. Mabuhay lang tayo. Tayo pa nga ang nagpapalamo sa lalaking yan. Sagot ko dito. Aba, tarantado kang bata ka. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ginagalit mo talaga ako, hindi yupak ka. Halika nga rito. Gusto mong masaktan? Sige, ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Hindi ko na talaga noon napigilan ang aking sarili. Pinilit kong maging matapang at ipamukha sa kanya na isa siyang lalaki na hindi dapat pakitaan ng mabuting asal. Sumabog ito sa galit dahil sa mga balagbag kong salita. Dahil sa tindi ng galit nito ay sukdulan ang pananakit nito sa akin. Kinuha noon ng aking ama ang selya at walang habas na ibinato sa akin. Buti na lang nakailag ako, kung hindi malamang nabalian na ako ng buto. Noong maiwasan ko ang pagbato nito, ay muli itong dumampot ng ipanghahampas sa akin.
Kinuha ang isang maliit na ritaso at paulit-ulit ako nitong pinalo sa hita hanggang sa sumobra na ang pananakit nito. Nagawa kong hampasin sa katawan. Pakiramdam ko parang mamamatay na ako sa tindi ng sakit. Hindi na tao ang tingin sa akin ng aking ama. Para na itong demonyo. Sumiklab ang pagsusuklam ko sa kanya. Tila nandidilim ang aking paningin at nais kong gumanti. Ngunit wala akong magawa sapagkat isa lamang akong mahinang babae. Habang patuloy akong sinasaktan ng aking ama, ay panahikbi naman ni Nanay Lolita. Inaagaw nito ang matigas na bagay sa taong walang tigil na nananakit sa akin. Dumating sa punto na pati ang aking ina ay nagawa nitong saktan. Hinampas ito sa ulo. Mabuti na lang, ginawang pananggalang ni ina ang kanyang mga kamay. Kung kaya't ang mga braso nito ang nakatamo ng malubhang pinsala. Dinig ko ang malutong na lagatok ng buto nung tumama ang matigas na ritaso. Tila balak na talaga nitong patayin kami. Sa pagkakasadlak ni Nanay Lolita sa sahig, ay agad ko itong nilapitan at niyakap kahit na iniinda ko ang matinding sakit sa aking katawan. Habang magkabigkis kami ng aming mga kamay, ay walang habas kaming tinadyakan ni ama. Desidido na talaga itong burahin kami sa landas niya. Kinain na ito ng sariling puot at galit. Hindi pa doon natatapos ang pananakit nito sa amin. Sinabunutan din kami at pinag-uuntog ang ulo sa sahig. Wala kaming nagawang mag-ina sa lakas ni ama. Kung nasasakal kayong dalawa sa akin, mabuti pa, patayin ko na lamang kayo. Lalo ka na sa kanya. Kahit na anak kita, hindi ako manghihinayin na paslangin ka. Saad ni ama na may malademonyong tinig. Akala ko katapusan na namin noon ni nanay. Batid kong tutuluyan na kami ni ama. Ngunit bago pa man mabasag ang aming mga bungo, ay biglang dumating ang ilan naming kapitbahay kasama ang mga tanod. Sinagip nila kami sa kamay ng bastardo kong ama. Noong gabing yon, dinakip si tatay at kinulong. Ngunit agad naman itong makakalabas sa kulungan kinabukasan. Hindi kasi nagsampa ng kaso ang aking ina, sa halip na naig pa rin ang awa nito. Pero iba ako. Gustong gusto ko kasi noon na mabulok sa bilangguan ng aking ama. Dahil agad namang makakalabas sa kulungan ang aking demonyong ama, ay kinumbinsi ko ang aking ina na lumayo na lamang kami at magtungo sa Guimaras. Hahanapin namin doon ang kapatid nito na si Tia Agnes. Pumayag naman ito hingil sa nais kong mangyari. Nag-abot din ng tulong si Ninang Rowena at ang kapitan sa aming lugar ng kaunting halaga, sapat na upang makapagpalayo-layo kami ng aking ina. Hindi ko sukat akalain na mas karumal-dumal pa pala ang masasaksihan namin doon sa Guimaras. Minsan na noon nabanggit ni Tia Agnes sa aking ina kung saan ito nanananahan sa nasabing lugar. Ngunit hindi nito naituran ang eksaktong barangay. Noong mismong gabing yon, ay agad kaming nag-impake ng aming mga gamit. Tanging mga kasuotan lamang namin ang isinilid sa bag. Noong makarating kami sa Guimaras, ay agad kaming nagtungo sa baryo lula ng tricycle. Hindi namin sukat akalain na medyo may kalayuan pala ang nasabing lugar. Datapwat ang mga nabubuhay sa paligid ay makukulay na berde. Mas liblib pa ito kumpara sa ibang baryo. Nakabibing katahimikan na tila may dagok na naghihintay. Ang haplos ng hangin ay kaduda-duda na parang may nakakubling panganib. Sobrang peligroso ang lugar na parang may mga matang nakatago sa malalagong halaman at nagtataasang talahib. Kahit laki ako sa probinsya ay kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa napuntahan naming baryo. Manong driver, malayo pa ba tayo? Para kasing kanina pa tayo paikot-ikot sa dinadaanan natin. Usisang tanong ni nanay. Tinignan lang noon ng driver ang aking ina at hindi man lang ito umimik. Matapos pahapyaw na pasadahan ng tingin si Nanay Lolita ay muling binaling ang tingin sa unahan. Manong, bihi ka po ba? Ang sabi ko kung malayo pa ba tayo? Ilang kurbada pa ba ang palilikuan natin? Parang hindi tayo nakakaalis sa lugar na ito Saan muli ni nanay sa driver? Malapit na po tayo. Medyo masikip lang po ang mga daanan kaya natatagalan tayo. Pagkalampas natin sa kalsadang ito, makikita nyo na ang lugar na hinahanap nyo.
Tugon naman ng driver. Binalaan pa kami nito na mag-iingat umano kami na mag-ina. Aniya, hindi raw lahat ng barangay na saklaw ng nasabing baryo ay ligtas. Tahimik ngunit may dalang peligro. Makalipas ang ilang sandali ay narating na nga namin ang entrada ng naturang baryo. Huminto ang tricycle sa tapat ng karatula na halos hindi na mabasa ang nakasulat dito. Sabi umano ng driver, hanggang labasan lang niya umano kami maaaring ihatid. Gayunpaman, taos-puso kami nagbigay ng pasasalamat sa paghatid nito sa amin. Ito lang kasi ang hindi tumanggi na isakay kaming mag-ina sa aming paroroonan, buhat nung makarating kami ng Guimaras. Noong makalis kami sa sinasakyan naming tricycle, ay tinapunan pa kami ng driver ng tingin na tila tinatandaan ang aming mga muka. Akala ko nga noon, kursunada nito ang aking ina. Magkasing edad lang kasi ang dalawa. Kahit na madalas problemado si Nanay Lolita, ay mababakas pa rin ang ganda niya. Ewan ko ba kung bakit pinatulan nito ang walang kwenta kong ama. Sa bagay, kung hindi sila pinagtagpo, malamang hindi ako ang mabubuo. Nay, ako na po pala ang magbibitbit ng ating mga gamit. Hindi naman po ito masyadong mabigat eh. Tara na po, Nay, at baka abutin tayo dito ng dilim. Pagtanong-tanong na lang po tayo sa mga taga rito kung saan ang bahay ni Tia Agnes at Tio Gaspar. Mabuti pa nga anak, medyo masakit na kasi ang braso ko. Muntikan pa akong mapilayan sa ginawa ng tatay mo. Tugon naman ni Nanay Lolita. Napapaimpit pa ito tuwing ginagalaw nito ang kaliwa niyang kamay. Namamaga pa kasi ang mga braso nito at ang bandang kaliwa ang labis na napuruhan buhat nung ipangsalo niya ito sa matigas na bagay na hawak noon ni ama. Noong makarating kami sa unang baryo o sityo, ay nagsimula na kami magtanong sa mga taong nasa kani-kanilang mga bakuran. Mababait naman ang tao roon. Marunong naman silang makitungo sa dayo. Ngunit may mangilan-ngilan ang umiiwas sa amin. Upang mapabilis ang aming paghahanap sa nakakatandang kapatid ng aking ina, ay minabuti namin ng asawa ni Tia Agnes ang gamitin naming paghahanap. Mawalang galang na po, Lola. Maaari po bang magtanong? Saan po namin matatagpuan dito ang bahay ni Gaspar? Magalang na tanong ni Nanay sa isang matandang babae na nagsisiga ng balat ng nyog sa bakuran nito bilang pantaboy sa mga lamok. Ay, Gaspar, baka mo? Yung asawa ba ni Mildred? Napapatanong na sagot naman ng matandang babae. Hindi po siya, Lola. Ibang Gaspar po. Ang pangalan po ng asawa niya, Agnes po. Ate ko po siya. Agnes, kapatid mo si Agnes. Hindi mo ba nababalitaan ang tungkol sa nangyari sa kanya? Huwag ka na sanang mabibigla. Ngunit kinalulungkot kong sabihin na matagal nang patay ang kapatid mo. Pinatay siya ng asawa niyang si Gaspar. Napapayo kong sagot ng matanda at inilalahad ang isang masamang balita. Halos hindi kami makapaniwala ni Nanay sa tinuran ng matandang babae. Tila parang kilalang kilala nito ang aking tiyahin. Muling nagtanong ang aking ina kung nasaan na si Tio Gaspar. Aniya, matapos daw kitilin nito ang buhay ng aking tiyahin, ay nagpakamatay umano ito sa pamamagitan ng pagbigti. Ang kanilang mga labi ay nilibing mismo sa likod ng bahay ng mga ito, sapagkat walang ibang kamag-anak umano si Tio Gaspar. Matagal nang patay ang mga magulang nito. Sabi nga ng mga taga roon, pamilya daw ng mga baliw ang napangasawa ni Tia Agnes. Hindi lang pala kami ni Nanay ang nakaranas ng kalupitan, mas masaklap pa pala ang dinanas ng aking tiyahin. Turan pa noon ng matanda, may saltik daw sa ulo si Tio Gaspar. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi naman ito kalugar sina Tia Agnes at Tio Gaspar. Nanananahan umano ang mag-asawa sa pinakahuling barangay. Marahil sadyang kumalat lang talaga ang balita, kung kaya't alam na alam nito ang buong istorya. Lola, kung matagal na po silang patay, sino na ho ngayon ang nakatira sa kanilang bahay? Naikwento kasi noon ng kapatid ko na malaki daw umano ang bahay ng kanyang napangasawa. Kaya pala, wala na akong balita sa kanya. Matagal na palang patay ang kapatid ko. Kawawa naman ang kapatid kong si Agnes. Mapait ang sinapit niya, nakamatayan sa kamay mismo ng sarili niyang asawa. Naluluhang saad at tanong ni Inay sa matandang babae. Sagot naman ng matanda, mahigit 1 taon nang umanong naabandona ang tirahan ng mag-asawa.
Napapabayaan na ito at nasisira na ang ibang parte ng nasabing bahay. Ngunit makalipas lang ang isang taon ay bigla itong pinamahayan ng isang pamilya na galing pang Siquijor, ang lugar kung saan nagmula ang angka ni Tio Gaspar. Nagpakilala na kamag-anak daw ito ng lalaki. Ilag daw ang mga ito sa mga tao, tahimik at bihirang magsalita at makitungo. Ang malaking suliranin namin noon na mag-ina kung saan kami manunuluyan, hindi naman kami maaaring tumira sa bahay ng matanda sapagkat maliit lamang ang tahanan nito. Marami din ang bilang ng kanilang pamilya. Sobrang nakakahiya kung makikisiksik pa kami na mag-ina. At dahil sa alanganin naming sitwasyon ay naglakas loob kaming pumunta sa bahay ng yumaong mag-asawa, lalo't kapamilya naman ito ni Tio Gaspar, ang bagong nakatira doon. Naisip namin, kakapalan na lang namin ng aming muka. Kung ako sa inyo, hindi na ako makikituloy sa bahay na iyon. Hindi naman sa tinatakot ko kayong mag-ina. Iba talaga ang kutob ko sa pamilyang naninirahan doon. Bakit hindi na lang kayo bumalik sa inyo? Maaari naman kayo rito magpalipas ng gabi sa bahay. Tapos pagkabukas din magbiyahe na kayo pabalik sa lugar nyo. Saad na babala ng matanda at nang magandang loob na patuluyin kami sa kanyang tahanan. Tumanggi si Nanay Lolita sa alok ng matanda. Buo na ang pasya namin na mag-ina na hindi na kami muling babalik sa lugar na aming pinanggalingan. Kaya nung mismong hapong yun ay nagtungo kami sa dating tirahan ni Tia Agnes at Tio Gaspar. Halos inabot kami ng dilim bago narating ang panghuling barangay. Bukod sa mabibilang lang ang kabahayan doon ay magkakalayo pa ang agwat. Literal na sobrang napakaliblib ng nasabing barangay. Napakadilim ng buong paligid. Walang kuryente at tanging mga gasera lang at kandila ang mga gamit ng bawat naninirahan doon. Nay, marahil yun ang dating tirahan ni Tia Agnes at Tio Gaspar. Wika ko sa aking ina, sabay turo sa malaking lumang bahay na napaliligiran ng puno ng madre cacao na nagsisilbing bakod. Nakatirik din ang nasabing bahay sa lilim ng malaki at matayog na puno ng anahaw. Halos magsitayuan ang aking mga balahibo nung unang maispatan ko ang lumang bahay. Madilim ang bandang ibaba at maliwanag naman sa parting taas. Gawa lamang ito sa kahoy ngulit halatang matibay. Sinaunang disenyo ang datingan at nanilok ng mga bintana sa makikintab na kapis na ginawang parola. Agaw pansin din ang biranda na may mga nakaduklay na bungo ng hayop. Anak, parang namumutla ka yata. Nanginginig ang mga kamay mo. Saad ni Nanay Lolita. Nung makalapit kami sa nakasaradong pinto, mula sa kinatatayuan namin ay dinig na dinig namin ang mga kalansing ng kutsara na gumuguhit sa babasaging pinggan. Akmang kakatukin na sana na ina ang pinto ay biglang lumangit-ngit ang dahon ng pintuan at dahan-dahan itong bumukas. Gumuhit sa aming paningin ang katawan ng isang babae na may malaking umpok sa likod nito. Sa madaling salita ay kuba. Sino kayo at anong ginagawa niyo sa tapat ng bahay namin? Bungad na tanong ng babae na halos hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Magandang gabi sa iyo, iha. Ako pala si Lolita at ito naman ang anak kong si Sanya. Paumanhin kung nagulat ka namin. Dito ba nakatira si Kuya Gaspar at Ate Agnes? Nakangiting tugon naman ni ina. Nagpanggap kami na hindi pa namin alam na patay na ang unang nakatira dito. Tinanong ng babaeng kuba ang aking ina kung kaano-ano ba nito ang mga taong kanyang nabanggit. Sinabi naman ni Nanay Lolita na kapatid niya ang asawa ng lalaki. Sa puntong yon, nagpakilala sa amin ang kuba sa pangalang Olga. Pinsang buo raw ito ni Tio Gaspar at dahil kapamilya kami ng asawa ng pinsan nito, ay malugod kami pinatuloy sa kanilang tahanan. Madilim ang sala. Kung kaya't sinindihan muna ni Olga ang ilang kandila sa may altar bago kami pinaupo sa mahabang sofa. Nung kumalat ang liwanag ay napukol ang aking tingin sa malaking larawan na nakasabit sa dingding. Nakakuhit dito ang wangis ni Tia Agnes katabi ang isang lalaki na batid kong si Tio Gaspar ito. Halina kayo, sumama kayo sa akin sa taas. Naroon ang mga magulang at mga kapatid ko. Saad muli ni Olga matapos sindihan ang mga kandila. Sumunod kami sa kanya patungong hagdan.
Sa bawat hakbang namin ay tila parang kumakalog ang kada baitang sa anumang oras ay maaaring magiba. Lumang-luma na kasi ang hagdan, marupok at nabubukbok. Habang papataas kami ng papataas, palakas din ng palakas ang kalansing ng mga kubyertos. Nang makarating kami sa pangalawang palapag ay agad namin na nakita ni Ina at nasipat ang mahabang lamesa. May mga nakaupong tao na abalang kumakain. May mga bisita pala tayo ngayong gabi, Olga. Sino pala ang mga taong yan? Anong sadya nila rito? Saad ng isang babae, nabatid kong ito ang ilaw ng kanilang tahanan. Inang, ang asawa po ni Kuya Gaspar ang sadya nila rito sa bahay. Siya nga po pala, Inang. Ito pala si Tia Lolita, kapatid daw siya ni Tia Agnes. At ito naman si Sanya, anak niya. Tugon naman ni Olga. Ha, ganun ba? Kamag-anak pala kayo ni Agnes. Mukhang malayo pang nilakbay ninyong mag-ina. Tila halatang pagod kayo. Hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako si Teresita. At ito naman ang asawa kong si Mando. Saka ito naman ang mga anak ko. Si Aida, ang panganay ko. At si Baldwin, ang sumunod sa kanya. At si Olga, ang bunso ko. Lolita, Sanya, maupo kayo. Saluhan ninyo kaming kumain. Alam ko kanina pa kayo nagugutom. Nakangiting turan naman ng ginang at ipinakilala sa amin ang kanyang buong pamilya. Tia Lolita, Sanya, halina kayo sapag. Samahan nyo kami kumain. Huwag na po kayong mahiya, hindi na po kayo iba sa amin. Magalang na wika naman ni Olga. Hinawakan nito ang aking kamay at marahan akong hinila patungo sa pagkainan. Halos matakam ako sa dami ng pagkain nakalatag sa ibabaw ng mahabang lamesa na nasasapinan ng puting tela. Nanuot din sa aking ilong ang napakabangong aroma ng mga putahing nakahanda. Halos puro karne ang kanilang pinagsasaluhan sa hapunan. Pati si Nanay Lolita ay napapalunok sa mga putahing nakahain. Lolita, Sanya, kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahihiya sa amin. Magpakabusog kayo hanggat gusto ninyo. Ganito talaga kami. Palaging puno ang lamesa. Napakasipag kasi magluto ng aking asawa. Wika ni Tio Mando. Nakaupo ito sa harapan namin. Sanya, bakit dalawang putahe lang ang kinakain mo? Ayaw mo bang subukan ng ibang ulam? Subukan mo kayang tikman ng dinuguan. Sigurado ako magugustuhan mo ang lasa nito. Sobrang sarap kaya ng pagluluto ni Inang ng dinuguan. Heto, ako nang maglalagay sa plato mo. Napapangiting tanong ni Olga. Nagustuhan ko kasi noon ang lasa ng adobo, kaya panay ito lang ang inuulam ko. Isa pa, hindi ako mahilig kumain ng dinuguan. Ewan ko ba kung bakit, hindi ito ang angkop sa aking panlasa. Nais ko mang tumanggi ngunit hindi ko magawa. Nakakahiya naman kasi kung tatanggihan ko ang babaeng Kuba, lalo't mabait ito sa akin. Kahit na iyon ang unang beses naming pagkikita. Palagi itong nakangiti at magiliw magsalita. Masasabi ko noon na hindi ito mahirap kaibigan. Maliban na lamang kina Aida at Baldwin, kakaiba kasi ang mga titig nila. Malamig ang bawat tapon ng tingin. Noong tikman ko ang dinuguan, ay nagustuhan ko talaga ang lasa nito. Sobrang lambot ng karne at madali lang matunaw sa bibig. Malasang malasa ang malapot na sabaw. Matapos namin kumain, ay kinausap kaming mag-ina ni Tia Teresita na patay na umano sina Tia Agnes at Tio Gaspar. Upang hindi kami mapaghalataan na alam na namin ang tungkol sa bagay na iyon, ay napanggap kaming nagulat. Nasa matinding dagok ang aming buhay at wala kaming mapupuntahan, kaya tinodo na namin ang kakapalan ng muka. Nakiusap si Ina sa ginang kung maaari kami makituloy sa kanilang tahanan. Pumayag naman si Tia Teresita sa aming pakiusap, lalo't malaki naman ang bahay nila. May ilang bakanting silid na maaari naming maging panuluyan. Dahil nasa bandang taas ang mga silid ng nasabing pamilya, ay doon na lamang kami tumira sa unang palapag. May isang kwarto doon na malapit sa likod ng bahay kung saan naroon ang hawla ng kanilang mga alagang baboy. Pag-aalaga ng mga hayop ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Sa unang gabi pa lang na pananatili namin sa lumang bahay na iyon, ay may kakaiba na akong nararamdaman. Pakiwari ko may mga matang palihim na nakamasid sa amin habang nakahiga kami ng aking ina.
May naririnig akong kaluskos sa pangalawang palapag, tila parang mabibigat na yabag, at mga garalgal na boses na tila parang tinig ng mga hayop. Sa mga lumipas na araw ay maraming katanungan sa aking isipan na nais kong mabigyan ng kasagutan. Napapaisip ako kung bakit bihira lamang lumalabas ang kanilang silid, itong si Aida at Baldwin. Habang sina Tia Teresita at Olga naman ang palagi nag-aasikaso sa mga alaga nilang hayop. Palagi kasi noon na wala si Tio Mando. Madaling araw pa lang ay umaalis na ito patungong kasukalan. Medyo magubat kasi ang likod. Nagtataka din ako kung bakit malapit lang sa tangkalan ang himlayan ni na Tia Agnes at Tio Gaspar. Hindi lang puntod nila ang nanduroon. Meron pang dalawang nakahimlay at palaisipan din sa akin kung bakit nasa ikalawang palapag ang kusina at kung bakit palaging nakabukas ang mga bintana kahit sa kasagsagan ng gabi. Ang lumang bahay ay punong-puno ng pagdududa. Animoy may nakatagong lihim na matagal nang nagtatago sa ilalim ng lupa. Sa mahigit isang buwan na pananatili namin ni Nanay Lolita ay hindi na lamang namin binigyan ng pansin ang nakabalot na hiwaga. Nagpakatatag kami at nilabanan ang sariling takot. Dahil malayo sa bayan ang kinatitirikan ng lumang bahay, ay nahirapan kami makahanap ng trabaho. Kaya ang ginawa namin ni Ina ay nagsilbi kami nilang katulong. Kami ni Nanay Lolita ang nagsasagawa ng gawaing bahay. Ngunit pinagbabawalan kami mag-ina na magtungo sa kusina, lalo na sa gabi. Ewan ko ba kung bakit. Linis at paglalaba lang ng damit nila ang tanging gawain namin. At pagdating naman sa pagkain ay hindi kami tinitipid. Palaging busog ang hapag na akala mo'y palaging may handaan. Pagdating naman sa taong makakausap ay madalas si Olga ang palaging nandyan. Ito ang palagi kong kaututang dila. Tulad ng sabi ko, magiliw ang babaeng Kuba. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi tuwing nagsasalita. Iyon nga lang, madalas ito ang napapagalitan ng kanyang mga magulang buhat nung maging malapit kami sa isa't isa. Si Olga kasi ang tipong babae na hindi pala ayos sa sarili. Paulit-ulit kong magsuot ng damit at bihira lang din maligo. Buwaghag ang buhok at maraming kuto. Di hindi nga marunong magputol ng kuko. Para itong palaboy kung titignan, kaya kaawa-awa. Nais kong ipamulat sa kanya kung papaano maging isang babae. Tinuruan ko ito kung papaano ayusin ang sarili. Hindi kasi bumabagay ang magiliw nitong ngiti sa kanyang wangis. Binigyan ko rin ito ng ilang pirasong damit. Sinuklay ko ang buhok nito at paunti-unting tinanggal ang sandamakmak na peste sa ulo. Natuwa pa nga si Olga nung lagyan ko ng pabango ang suot niyang damit. Sa ginawa kong pagtulong ay naging presentable ang kanyang anyo. Hindi na ito dugyutin tignan, ngunit ang ginawa kong pagtulong ay labis na ikinagalit ni Tia Teresita sa anak nitong Kuba. Isang gabi habang magkakasalo kami sa pagkainan ay panay ang bahing ng mag-asawa. Pati sina Aida at Baldwin ay nakasimangot sa pagkakasinghot-singhot na animoy may hindi kanais-nais na hindi tanggap ng kanilang pang-amoy. Para silang nawalan ng ganang kumain. Noong mga oras na yon ay tanging mabangong aroma ng mga pagkain at pabango ni Olga ang nanunuot sa aking ilong. Ibinigay ko kasi rito ang tira kong pabango na malapit nang maubos. Olga, sino ang nagsabi sa'yo na gumamit ka ng pabango? Saan galing ang pabango mo? Galing ba kay Sanya? Tanong nito sa anak. Bigay ko po, Tia Teresita. Nagustuhan kasi ni Olga eh. Isa pa, paubos na rin po ang laman nito. Magalang na sabat ko naman dito. Hindi ito tumugon na, bagkus pinantilatan ako ng mata. Olga, umalis ka nga rito. Maligo ka at magbihis ng damit. Naasiwa ako sa amoy mo. Hindi ako makakain ng maayos. Pagtataray naman ni Aida. Diba ang sabi ko sa iyo, Olga? Wala kang babaguhin sa sarili mo. Kung paano kita pinalaki, dapat ganoon ka pa rin hanggang ngayon. Mas nanaisin ko pang magmukha kang bruha kaysa sa ayos mo ngayon. Magtungo ka muna sa iyong salid at magbihis ka ng panibagong damit. Naiiritang wika ni Tia Teresita kay Olga.
Hindi ko lubos maunawaan ang mga magulang at kapatid ni Olga. Hindi ko batid kung bakit hindi nila kayang sikmurain ang amoy ng pabango. Masyado talagang mahiwaga ang kanilang pamilya. Labis akong naawa dito. Tila pinagkaisahan nila ang babaeng kuba. Kung iisipin ay bahagi ito ng kanilang pamilya. Natapos noon ang gabi na hindi nila ako pinansin. Halatang galit na galit sa akin ang mga ito. Sumapit ang hating gabi ay hindi ako nadapuan ng antok. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kanina sa pagkainan. Nais kong damayan si Olga at balak kong humingi ng tawad dahil sa akin napahamak siya. Sa aking pagkakahiga ay mahimbing namang natutulog ang aking ina. Maya't maya ay bigla kong nakarinig ng pag-iyak mula sa taas. Si Olga agad ang unang pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ako maaaring umakyat sa ikalawang palapag. Ay, kawawa naman si Olga. Palagi na lang napapagalitan. Wika ko sa aking sarili. At dahil hindi ako tinatablan ng antok, naisipan kong magpahangin sa labas. Sa ilang buwan na pananatili namin ni Nanay Lolita, ay nasanay na rin ako sa dilim. Hindi na ako nangangapang gumalaw. Isa pa't may kaunting liwanag naman na nagmumula sa kandila na nanggagaling sa aming silid. Iniwasan kong makalikha ng ingay. Dahan-dahan kong binuksan ang dahon ng pintuan upang hindi ito lumangit-ngit. Noong makalabas ako sa bahay, tumayo ako sa ilalim ng beranda. Dito ay natatanaw ko sa malayo ang malamlam na liwanag sa magkakahiwalay na kabahayan. Habang nagpapahangin ako ay bigla kong nakarinig ng kaluskos sa bandang itaas. Ingay na mula sa mga nakabukas na bintana. Nung una akala ko may magnanakaw. Madali lang kasing pagnakawan ang lumang bahay na ito. Bukod sa malaki, ang mga bintana ay palagi itong nakabukas sa gabi. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa. Naglakad patungo sa malaking puno ng anahaw at patagong nagmasid. Sa punong kasing iyon ay makikita ang kabuuan ng lumang bahay, lalo na sa lilim na lang ito ng malalago at malalapad na dahon. Halos lumuwa na ang aking mga mata nung masipat ko si Tia Teresita na nakangising nakadungaw sa bintana. May hawak itong maliit na bagay na naglalaman ng langis. Palinga-linga pa ito sa parteng ibaba. Ilang segundo lang ang lumipas mula nung iginayak nito ang paningin sa buong paligid ay bigla itong lumundag na parang pusa. Tumakbo patungo sa kakahuyan. Sa puntong yun, kinutuban na ako. Sa ilang buwan naming paninirahan ni Nanay Lolita ay tila ba nahanap ko na ang kasagutan. Marahil sadyang maingat lang talaga sa bawat pagkilos ang nasabing pamilya, kaya hindi ko ito mahanap. Di ko mahanap ang sagot sa mga tanong ko tungkol sa nakabalot na misteryo sa lumang bahay. Nanigas ako sa aking pinagkukublihan. Nanginginig ang aking tuhod na tila ayaw nang gumalaw. Parang sasabog sa kaba ang aking puso. Mas lalong nadagdagan ang aking kilabot noong magsidungaw sa kabilang bintana sina Aida at Baldwin. Dumating pa nga sa punto na tumayo rin sa harap ng bintana si Tio Mando na tila parang may inaabangan ang nanlilisik nilang mga mata. Ang palihim na pagtitig ko sa mga taong nasa bintana ay biglang naibaling ko sa kabilang dako kung saan sumuot ang ginang. Napatingala ako sa kalangitan nung marinig ko ang malakas na pagaspas ng hangin. Akala ko may malaking ibon na lumilipad na umahon sa kakahuyan. Ngunit noong masinaga ng liwanag ng buwan ang pinagmumulan ng pagaspas, ay tila nais humiwalay ng aking kaluluwa. Hindi malaking ibon ang lumilipad sa himpapawid, kundi isang manananggal. Alam ko sa aking sarili na totoo ang mga aswang, lalo na't lumaki ako sa parting Kabisayaan. Ngunit ang nilalang na manananggal ay sadyang mahirap paniwalaan. Tunay talagang umiiral ang ganitong halimaw sa mundo. Totoo ba itong nakikita ko? Imposible. Dapat malaman to ni Nanay. Nauutal kong wika sa aking sarili. Sa puntong yun, mas marami tuloy akong naiisip sa aking isipan. Maraming naglalaro.
Napapaisip ako na baka laman ng tao ang hinahain sa amin ng nasabing pamilya. Bakit hindi ko kaagad ito natuklasan? Bakit hindi ko man lang napansin ang mga nakahaing ulam? Wala naman akong nakitang kakaiba sa mga putahe. Noong maglaho sa aking paningin ang manananggal, saka naman tumalon sa bintana si Tio Mando. Nagtungo din ito sa kakahuyan. Maging sina Aida at Baldwin ay nagsilundagan na rin na parang mga mababangis na hayop. Sa pagkakataong yon, naisip ko kaagad si Olga. Tanging ito lamang ang hindi ko nakita. Sinamantala ko ang pagkakataong yon. Pinilit kong maigalaw ang aking katawan. Nang makapasok ako sa lumang bahay, ay dumiretso ako sa ikalawang palapag. Nagmamadaling naglakad patungo sa silid ni Olga. Paulit-ulit kong tinatawag ang kanyang pangalan. Mabuti na lang at pinagbuksan ako nito ng pinto. Agad ako nitong kinausap tungkol sa kanya at sa buong katotohanan. Tapat akong sinagot ng babaeng Kuba. Aniya, nagmula umano sila sa angkan ng mga aswang. Pinatotohanan niya na ang manananggal nga ang kanyang ina at isang asbo naman ang kanyang ama, si Tio Mando, ay may kakayahang magbagong anyo bilang aso. Ngunit ang dugong nananalaytay sa kanilang magkakapatid ay nagmula sa kanilang ama. Tanging ang ina lamang nila ang may purong dugo ng manananggal na minanapa sa mga ninuno nito sa lugar kung saan sila nagmula. Inamin din sa akin ni Olga na aswang si Tio Gaspar at hinawaan nito ng pagkaaswang ang aking tiyahin. Namatay daw noon si Tia Agnes dahil hindi kinaya ng katawan nito ang pagkakayanggaw. Hindi natanggap ni Tio Gaspar ang pagkamatay nito, kung kaya tinapos na lang din nito ang sarili ng buhay. Ang nais noon ni Tio Gaspar ay maging katulad niya si Tia Agnes, subalit iba ang kinalabasan. Nilisan umano ng kanilang pamilya ang pinagmulan nilang lugar sapagkat tinutugis daw sila ng mga tao doon, kaya napadpad sila sa Guimaras. Inabutan pa nila noon si Tio Gaspar bago umano ito nagpatiwakala. Sinabi din ni Olga na hindi nila kami pinaghain ng laman ng tao. Wala silang binibiktimang mga tao sa bago nilang tirahan, lalo't mga dayo lang din sila sa nasabing lugar. Tanging mga ligaw na hayop sa kagubatan ang ginagawang panawid gutom ng kanyang mga magulang at mga kapatid upang maibsan ang pagkasabik na kumain ng dugo at laman ng tao. Hindi naman daw sila lubos na masama. Pinipilit nilang magbagong buhay at makibagay sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ay iniiwasan pa rin sila ng mga taga-baryo. Tanging ako lamang ang bukod tangi naging unang kaibigan ni Olga at kami lang ni Nanay Lolita ang naglakas loob na lumapit sa pamilya nila. Dahil sa mga nilahad sa akin ng kaibigan kong aswang ay maliwanag na sa akin ang lahat. Mali ang impormasyon na ibinigay sa amin noon ng matandang babae na pinatay umano ni Tio Gaspar si Tia Agnes. Kahit alam ko na ang katotohanang lihim sa lumang bahay, ay hindi nagbago ang pagtingin ko kay Olga bilang isang matalik na kaibigan. Pinaliwanag pa sa akin ito na masilan talaga ang pamilya nila sa amoy ng pabango. Ngunit para kay Olga, gustong gusto niya ang amoy ng aking pabango. Nung mismong gabing yon, inilahad ko rin sa aking ina ang aking mga nalaman tungkol sa lihim ng nasabing pamilya. Subalit hindi man lang nagulat si Nanay Lolita. Ako pa nga ang nabigla nung sabihin nito na matagal niya nang alam ang tungkol sa bagay na yon. Kaya pala napapansin ko na palaging kalmado lang ang aking ina. Hindi ko ito kinakitaan ng anumang takot. Hinangad nito na ilihim na lamang sa akin at hintayin na kusa ko itong matuklasan. Sa unang buwan pa lang na paninirahan namin noon na mag-ina sa lumang bahay ay pinagtapat na ito sa kanya ni Tia Teresita. Hindi na umano iba ang turing nila sa amin. Sa kadahilanan ay kapatid ni Nanay Lolita ang pinakamamahal na babae ni Tio Gaspar. Ang kaso nga lang ay nabigyo ito na gawing kauri nila ang aking tiyahin dahil hindi nito kinaya ang katawan ng pagyayanggaw. Sa paglipas ng panahon ay natuto kami ni Nanay Lolita na magkasama sa pamilya na nagmula sa angkan ng mga aswang. Halimaw man sila sa paningin ko
ay mabuti naman ang kanilang kalooban. Ni minsan hindi nila kami nagawang hawaan ng kanilang pagkaaswang. Ni hindi kami pinatikim ng laman ng tao. Sadyang masarap lang talaga ang luto ni Tia Teresita. May nasagap din kaming balita na pumanaw na umano ang aking ama sa pagiging lasinggero nito. At hindi man lang ako naapektuhan sa pagkamatay niya. Dahil nga sa kinamumuhian ko ito ng husto. Muntikan pa niya kami noong patay mag-ina. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana magsilbing aral ito sa mga lalaking hindi nagpakaama sa kanilang mga anak at hindi nagpakalalaki sa kanilang mga asawa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybaya, Sanya ng Guimaras. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo